Hello guys, nandito na naman po tayo sa ating inaabangang teleserye, ang Yunika Iha. At dahil sa mga pangyayari kung kaya galit itong si Dayan sa kanyang asawang si Christian, dahil isa ito sa dahilan yung bakit na gano'n ang nangyari sa kanilang anak. Pero syempre, dahil nasabi ni Dayan na mapapatawad lang daw niya ang kanyang husband na si Christian kung may ibabalik nito ang buhay ng kanyang anak. Dahil na nagpupursige itong si Christian para gawin ng lahat, ginawa niyang human cloning itong si Bianca, kung saan nilipat niya ito sa isang lugar kung saan malayo doon sa mga kakilala sa kanya, at itong si Melinda lang ang tanging kasama niyang tumutulong sa kanya. Kung kaya tayo na tinawagan niya itong si Dayan, at excited itong may gustong ipakita sa kay Dayan. Kung kaya itong si Dayan naman talagang curious kung ano ba yung ipapakita ni Christian sa kanya, at excited na din ito para makarating dun sa lugar kung saan ready na pala itong si Christian dahil nabuo na yung baby na si Bianca, at totaling nailabas na ito dun sa nilagyan sa kanya. At nang biglang dumating naman itong kasama niyang traidor na si Lucas, at syempre, gusto niyang kunin yung note kung saan nakalagay ang kaalaman ni Christian tungkol sa human cloning. Kung kaya, ayan, nagtalo silang dalawa at may baril itong si Lucas. At sinabi ni Christian na kunin niya na ang lahat. Huwag lang yung kanyang anak na si Bianca. Kung kaya, tayo na suntukan sila dahil gusto ni Lucas na kunin pati itong baby na si Bianca, dahil kailangan daw ng proof para mapaniwala niya yung mga taong kausap nito. Dahil doon suntukan silang dalawa, at sinabi ni Christian sa kay Melinda na ilabas o itago niya itong si baby Bianca, at tumakbo itong si Melinda papunta doon sa kagubatan. Kung kaya nagkaroon ng pagkakataon nitong si Christian para makaganti dito sa kay Lucas, at ayun na nagliyab itong mga kagamitan. At ito namang si Lucas na tumba dahil sa pagtulak sa kanya ni Christian, at sabay dali-daling umalis itong si Christian. Kinuha niya yung brown na envelope na maliit, at bitbit niya din yung baril na hawak-hawak ni Christian, na hawak-hawak ni Lucas. At ayun na nakalabas siya din sa lugar. Kung kaya ito naman si Melinda, dali-daling tumakbo at nasa lubong niya yung sasakyan kung saan kasabot pala yun ni Lucas, at tinutukan siya ng baril. At dahil ayaw ni Melinda bigay itong baby doon sa mga kasabot, binaril itong si Melinda. At ayun na, at parating naman itong si Christian, kung kaya pinabaril niya yung dalawang tauhan na kasabot ni Lucas, at nabutan niya itong si Melinda na agaw buhay. Kung kaya ayun na, gusto niya sanang i-save pa ito, pero sinabi ni Melinda na huli na daw ang lahat, at inihabilin niya na lang na alagaan daw nila Christian ang baby, pati na din yung kanyang anak na si Zack. Kung kaya tayo na doon mismo binawi ng buhay itong si Melinda. At dahil nandun pa rin itong si Lucas, mahabol doon sa kay Christian, dahil aling kinuha ni Christian yung baby, at patakbo itong umalis doon sa lugar. Pero ayun, nabaril din siya ni Lucas, pero paika pa rin siyang umalis doon hanggang nakaisip siya ng paraan. At nung masukol na siya ni Lucas doon, binaril siya ni Lucas sa paa, at kinuha ni Lucas yung lampin. Nagulat ito dahil wala na yung baby doon. Kung kaya tumawa na lang itong si Christian na kung mautak lang itong si Lucas, mas mautak lang siya, at hindi niya hayang mapasakamay nito ang kanyang anak na si Bianca. Pero ayun na nga pala, iniwan pala ito ni Christian doon sa isang delivery truck. Malapit sa delivery truck kung saan umiiyak itong baby, at nung lumapit itong delivery boy, nagulat ito na may umiiyak ng bata. Ngunit kinuha niya ito, at habang hawak-hawak niya ito, merong police patrol na dumaan, pero hindi siya napansin ito. At ito namang si Dayan dumating doon sa lugar, at excited dito, pero nagulat siya sa mga kalat na nakita niya doon sa laboratory. Kung kaya
napaisip siya na baka napahamak nitong si Christian kahit ayun, sinundan nila ito. At nung karating na sila doon sa lugar kung saan nakita niya si Melinda na wala na at nakakarinig sila ng mga putok na baril at pinuntahan nila ito at nabutan niya si Christian na nakahandosay at hagabuhay ito at sinabi ni Christian na nagsorry ito sa lahat at hanapin daw ni Bianca. Hanapin daw ni Diane yung anak nilang si Bianca, pero sinabi naman ni Bianca, ni Diane na wala na yung anak nila, pero napapaisip siya bakit ganun nung pabalik-balik na sinabi ni Christian. Pagdating naman ng lalaking delivery boy sa bahay nila, nagulat ang kanyang asawa dahil may bitbit ito na sanggol, buntis yung asawa niya at syempre sinabi nito na bakit may mga dala pa itong sanggol na manganak na din daw siya at kailangan ibalik daw yan doon kung saan o di kaya bakit hindi iniwan ito sa mga labas ng simbahan. Kung kaya tayo na nga wala na magagawa ang babae dahil ayaw ng lalaking nangyari din sa bata yung nangyari sa kanya dahil isa lang pala siyang ampon din at palaboy-laboy sa kalye. Kung kaya sinabi niya na aalagaan niya itong bata at ayun na nga dahil gusto niyang may gagawin pa siya, iniwan niya din sa asawa niya yung bata at sikasuhin niya muna ito daw. At nung binuksan nito ang lampin, basa na ito at nagulat ito dahil wala itong pusod kung kaya tayo mga pati ni yung husband niya nagulat din dahil baka engkanto daw ito. At ayun nga guys, abangan na lang natin ang masusunod na manada. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify in my next video. Thank you and bye!